Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ngayong dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Jesucristo sa San Sinukob, naway mag-alab ang kanyang paghahari hindi lang sa personal nating buhay, maging sa buhay natin sa labas ng sarili-sarili nating tahanan at sa mga pagkakataong tayo ay nalalagay sa sitwasyong kailangan nating manindigan sa katotohanan, katarungan at kapayapaan. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang lahat ng nagawang kasalanan laban sa Diyos at sa isa't isa, at hilingin sa mahabaging Diyos ang kapatawaran at awa. Para sa mapagkakataong sa salita laming namin ipinahayag ang aming pagmamahal sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mapagkakataong tinilikdang ka namin habang ang sinunod namin mga sariling kagustuhan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Para sa mga pagkakataong nagkulang kami sa pagmamahal, paggalang at pagtulong sa iyo sa aming kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Diyos
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Propeta Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Pinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kaniyang hari upang mamuno sa kaniyang bayan." Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo, sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Pagbasal mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ay larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ng mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat, at sa Kanyang nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na uli, upang siya ay maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak,
at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kanyang angkin. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok na maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ansabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahan mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon day isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang umaga, mga kapatid. Sumapit na po tayo sa pagtatapos ng kalendaryong pangliturhiya ng simbahan sa ating pong pananampalatayang Katoliko. Ang ating pong kalendaryo ay nagsisimula hindi pag Enero, kundi magsisimula po ito sa unang linggo ng Adbyento, ibig sabihin sa susunod na linggo. Ngayon po ang pagtatapos sa liturgical calendar na kung saan napakaganda po ng pagtatapos at hindi lang maganda, makahulugan sapagkat ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari ng San Sinukob. Hindi po lang ng daigdig, hindi lang po ng isang bahagi ng mundo, kundi ng buong universe, pati ang mga bituin, mga planeta, ganun po kalawak ang kapangyarihan ng Diyos at ganun po ang kalawak ang kanyang paghahari. Kaya po napakaganda na pagnilayan po natin yung dakilang kapistahan ni Kristong Hari ng San Sinukob kung sino po ba talaga naghahari sa ating buhay. Sapagkat bilang mga binyagan, ibig sabihin ampong anak ng Diyos, tagapagmana ng langit, dapat po maingat nating isinasabuhay ang katotohanan yan. Mula nung tayo binyagan, hinango tayo mula sa dilim papunta sa liwanag. Mula nung tayo binyagan, ginawa tayong kapatid ni Kristo, ampong anak ng Diyos. Kaya dapat kumilos po tayo na naaayon sa ating tinanggap na katangian o marka o identity. Hindi po nakikita sa ating physical na kaanyuan
ang marka o tatak nung pagiging nating Kristiyano na tinanggap natin nung tayo binyagan. Subalit, mga kapatid, huwag nating kalimutan na sa ating mga kaluluwa, nakatatak po yun. At sino nakakakita sa ating kaluluwa kundi ang Diyos? Kaya kitang-kita ng Diyos na tayo po ay Kanyang pag-aari, na tayo ay bahagi ng Kanyang katawan, ang simbahan na kung saan si Kristo ang ating tagapamuno o ang ating ulo. Puntahan po muna natin saglit yung pagbasa mula sa pagpirang o pagpili kay Haring David bilang ikalawang hari ng Israel. Alam po natin na si Saul ang unang hari ng Israel. Subalit hindi po siya naging tapat sa Diyos. Naging po siyang palalo ang kanyang inisip dahil sa hawak niyang kapangyarihan ay kung ano ang kanyang gusto. Ito po ang mapanganib. Ano man pong posisyon o kapangyarihan mayroon tayo, hindi po kung ano yung gusto natin. Ano ang gusto ng Diyos? Ano ang hinihingi ng ating nasasakupan, ng ating pinamumunuan, at ng posisyon na ating tinatanganan o hinahawakan. Kaya naman po, pinalitan siya at si Haring David ang napili bilang kanyang kahalili. At sa pamumuno po ni Haring David, paghahari ni Haring David ng 40 taon, 40 taon siya naghari, napag-isa niya po ang magkakahiwalay na tribo ng bansang Israel. Nagkaroon po ng kasaganaan, nagkaroon po ng kapayapaan. Ito po yung napakagandang bahagi ng kasaysayan ng bansang Israel na kung saan ramdam po nila ang pagkalinga ng Diyos dahil meron po silang mabuting pinuno, mabuting hari. Pero kahit na po mahusay na hari si David, hindi po siya perpekto. Siya po'y nakagawa rin ng kasalanan sa Diyos at mabigat na kasalanan. Pakikiapid na may kakabit pang pagpatay. Pero, pinagsisihan niya po ito at ang Diyos naman po ay tapat sa kanyang pangako na kung pagsisisihan natin ang ating pagkakamali, bibigyan niya po tayo ng pagkakataon. At kahit na po masagana, matagumpay, mapayapa ang paghahari ni David, hindi rin po ito nagtagal. Ano po ba naman yung 40 taon? Hindi nga umabot ng 50 taon, hindi nga umabot ng 100 taon. Sapagkat ang kaharian po ni Haring David ay dito lang po sa lupa. At sa pamamagitan niya, ipinangako ng Diyos na magpapadala siya mula sa kanyang lipi, mula sa kanyang hari, mula sa kanyang lahi, magpapadala ang Diyos ng isa pang hari na kung saan ang kanyang paghahari ay hindi magwawakas. Hindi po ito ang tinutukoy ng Diyos ay hindi ang anak niya si Solomon na humalili sa kanya kasi nagwakas din ang kanyang paghahari. Ang tinutukoy dito ng Diyos ay walang iba kundi si Jesus na ang kanyang paghahari ay di magwawakas sapagkat hindi lang po sa isang bahagi ng mundo kundi ng buong sansinukob ang kanyang paghaharian. At narinig po natin naman sa sulat ni San Pablo Apostol sa ikalawang pagbasa ang katotohanan tungkol po sa paghirang po sa atin bilang mga anak ng liwanag. Yun na po ang tinutukoy ko kanina sa pamamagitan ng binyag. Nakipag-isa tayo kay Kristo, ang imahen ng di nakikitang Diyos. Kaya po, kung gusto nating makilala ng husto ng malaliman ang Diyos, tingnan po natin ang buhay ni Jesus. Ang mga sinabi niya, ang mga tinuro niya. Sapagkat ang sino mang nakakita kay Jesus, nakita ang Ama. Yun ang sabi niya kay Felipe. Ang problema po kaya hindi natin ganap na nakikilala ang Ama, sapagkat ang anak ay hindi natin pinagtutuunan ng pansin. Sino sa atin ang matyaga na nagbabasa ng Biblia? Oo, may mga Biblia tayo sa bahay, pero hindi natin ito binubuklat. Hindi natin pinagninilayan. Hindi natin pinag-aaralan. Ngayon pong panahon, napakaganda po mag-aral ng salita ng Diyos kasi marami po tayong resources. Marami po tayong mapagkukunan ng gabay sa ating pag-aaral. Pero nananatili po ang ating katamaran at ang maling pagpili
ang maling pagpili. Ang pinipili po natin ay hindi pabor sa Diyos, hindi pabor sa kalinisan, hindi pabor sa katarungan, hindi po pabor sa katotohanan. Hindi ko na po isa-isahin yun kasi kulang po ang ating oras. Kaya lumalabas po, pag tinignan natin na mabuti, pag pinag-aralan natin at sinuri natin, hindi si Kristo ang naghahari sa ating mga buhay. Ano, Father, kung hindi si Kristo? Ano pa nga ba kundi sa lapi, kapangyarihan, kahalayan, pagsisinungaling, pagnanakaw, andaraya, pang-aapi, karahasan. Dapat po maintindihan nating lahat, mga simpleng mamamayan at may mga katungkulan na mahalaga po na maghari si Kristo sa ating buhay. Sapagkat kapag hindi naghahari si Kristo sa ating buhay, naturalmente ang demonyo ang maghahari sa atin. At hindi pa pwedeng si Kristo ang naghahari sa atin at the same time, ang demonyo rin, wala pong ganon. Isa lang po, isa lang. Isa lang ang pwede maghari sa ating buhay. At sana po, piliin natin si Kristo. Araw-araw, piliin natin si Kristo. Marami pong pagkakataon ngayong araw ng linggo. Piliin natin si Kristo maghari, magsimba tayo. At hindi lang tayo magsimba, makinig po tayo. Dapat may matutunan po tayo. Dapat sa pag-uwi natin sa ating mga bahay-bahay, matapos magsimba, may baon-baon po tayong katotohanan. Mayroon pong naiwang kurot sa ating mga puso na magsasabing, bakit nga ba hindi si Jesus ang naghahari sa buhay ko? Bakit nga ba pagkalipas na maraming panahon ng ilang dekada, doon ako sa panig ng kamalian, ng kasalanan? Hindi po yun, natatawa lang tayo. Na-entertain kaya ako, Father. Tuwang-tuwa ako. Magkakabag na halos ako. Eh, yun ba ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba? Ay, ba't din lang tayo pumunta sa comedy bar? Ang mahalaga po, may natututunan po tayo tuwing tayo nagsisimba. At yung natututunan pong yan, isabuhay po natin. Kasi wala pong totoong pagkatuto kung wala namang pagsasabuhay. At yung walang pagsasabuhay, wala pong pagbabago. At pag wala pong pagbabago, wala po tayong kakamtang buhay na walang hanggan. Kasi hindi sapat na alam ko ang tungkol kay Kristo. Alam ko ang mga sinabi niya. Alam ko ang naging buhay niya. Simula ng pagkakalihi sa Kanya hanggang sa Kanyang muling pagkabuhay. Hindi po yun sapat. Hindi po yun sapat. Ano po ang hamon sa atin ngayong dakilang kapistan? Papaghariin. Hindi lang po sa personal na buhay. Madali po yung sa personal na buhay. Mahalaga po na kahit pag tayo nahaharap sa sitwasyon sa publiko, naninindigan po tayo. Naninindigan po tayo sa ating pagiging pagpapasakop natin kay Kristo bilang hari ng ating buhay at ng ating mga pamamahay. Kapag nagbe-bless po ako ng bahay, lagi ko pong sinasabi, hayaan natin si Kristo maghari sa ating mga buhay at sa ating mga bahay. Minsan naghahari si Kristo sa buhay natin, sa mga palagay natin at sa isip natin. Pero pag tinignan po sa bahay natin, hindi po. Kasi nangingibabaw yung away, yung karamutan, yung panunumbat, yung pag-iwas sa mga trabaho, yung hindi pagsunod. Ang bawat bahay po, mayroong batas. Walang bahay na walang, may kanya-kanyang rules ang bahay, di po ba? Kung mas maraming bata ang nakatira doon, mas marami din batas tungkol sa pagkilos at dapat gawi ng mga bata. Wala pong bahay na walang batas. Kapag ang bahay niyo ay walang batas, mag-isip po kayo, bahay nga ba ito? Baka lugar ito na pinagtatambayan lamang ng mga tao. Baka inuuan lang ito para matulog, maligo at kumain. Hindi po yun ang definition ng bahay. At mahalaga po nakasali sa batas ng bawat bahay na naghahari si Kristo sa bahay na yun. Hindi lamang po dahil naka-enthroned ang Sacred Heart o ang larawan ng Christ the King,
Hindi lamang po yun. Kasi ang totoong enthronement ng paghahari ni Kristo ay sa ating mga puso. Sa ating mga puso. At araw-araw po, hindi lang sa dakilang kapistahan ni Kristong Hari na San Sinukob o kaya sa kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus o sa pag-alala ng kanyang kapanganakan. Hindi po. Pansinin niyo, mga kapatid, bawat saglit, nahaharap po tayo palagi sa pagpili. Ang buhay po natin ay walang katapusan na pagpipili. Di po ba? Mga simpleng pagpili, mga pagpili na talagang life-changing, mga pagpili na talagang may kakabit na sakripisyo ang iba, at kung ano-ano pa. Paggising pa lang po natin, pagdilat ng mata, bago pa po bumangon, may pagpili ka na pong, sana sa mga pagpili po natin, sa bawat pagpili natin, sa mga desisyon natin, pabor kay Kristo. Kapag pabor kay Kristo ang ating pagpili, hindi po tayo madidihado sa buhay na ito. Minsan ang mundo, tinuturuan o tinutukso tayo na wag si Kristo ang piliin sapagkat pag siya ang pinili, magiging malungkot ang buhay natin. Walang excitement, walang thrill, walang saya. Hindi po yun totoo. Yun po ay malaking kasinungalingan. Sapagkat sa bawat pagpili natin na hindi kasama si Kristo, hindi kasama si Kristo, ibig sabihin, hindi balot ng katotohanan, kapayapaan at pag-ibig. Kasi ito yung mga pamantayan na dapat nating sundin bilang mga palatandaan na si Kristo naghahari. Dapat ang mga desisyon po natin ay nakukulayan ng pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Kung wala po, kapahamakan ang naghihintay sa atin. Matinding problema. At syempre kapag pahamakan, matinding problema, anong kakabit nun? Pagsisisi. Pagsisisi. Hindi po saya at pasasalamat kapag tama ang ating pagpili. Kaya taon-taon pong pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahang ito. Sana po hindi lang ito maging kapistahan, hindi lang po ito may prosesyon kasi may dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Hindi lang po ganun. Bawat taon dapat tumitibay ang pagkakaluklok, ang paghahari ni Kristo sa ating buhay, sa ating mga buhay at sa ating mga bahay. Amen. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na mag-iatlong araw ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Natitipon bilang mag-anak ng Diyos ngayon, dakilang kapistahan ni Kristo, ating hari at hari ng sanlibutan, tayo'y maghain ng mga kahilingan sa Panginoon para sa mga pangangailangan ng sangkatauhan at ng ating sarili-sarili. Sa bawat kahilingan ang sama-sama po nating itutugon, Panginoon, pagharian mo kami. Panginoon, pagharian mo kami. Para sa simbahan, ang katawan ni Kristo, nawa siya'y maging tunay na kasangkapan ng makapangyarihang paglilingkod ni Kristo sa lahat ng tao, sa pagtataguyod ng kapayapaan, pakikipagtulungan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, pagharian mo kami.
para sa Santo Papa, mga obispo at kura paroko. Nawa, patnubayan nila ang bayan ng Diyos sa kanilang pagiging inspirasyon, sa kanilang kabanalan, karunungan at lakas ng loob ni Kristo sa mahirap at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, pagharian mo kami. Para sa mga nagsisikap upang maging buhay na katunayan ang pagiging hari ni Kristo. Magtagumpay nawa sila sa kanilang pagsisikap na maghatid ng pagmamahal ni Kristo sa lahat ng kultura at tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, pagharian mo kami. Para sa lahat na nagpapahalaga at namumuhay ng labag sa mga pangaral ni Kristo, nawa tulad ng nagising na magnanakaw, makilala nila ang kanilang pagkakasala at maging lubos na tapat kay Jesus, ang tunay nating hari. Manalangin tayo. Panginoon, pagharian mo kami. Tahimik po nating ilahad sa Diyos sa mga pansarili nating kahilingan. Alalahanin din natin ang mga taong humihiling sa atin ng tulong panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagharian mo kami. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Jesus para maging aming hari ng habag at pagmamahal. Pagindapatin mo kami sa gayong kadakilang hari at gawin mo kami mga sugo ng kanyang pagmamahal sa lahat. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesus na iyong anak na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin. Sa'yo, mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin iintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ipagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ng iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanyang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ang siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian niya ng iyong kagandahang loob at kabanalan sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Saluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kay isa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Buong
pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. So Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, naawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, naawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento.
minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa ng mga yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mga mahal na kapatid na yumao na sa daigdig na ito at nananatiling na sa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Iahon mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ang kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu at makapiling sana sila sa iyong kaluwalhatian, kadakilaan at pag-ibig na wagas. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan mo kaisa ng pagkakandili na mahal ng Inang Maria at San Jose na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at ipanalangin o hingin ang pagpapala ng Diyos.
Iligtas nawa kayo ni Kristong Hari ng sanlibutan sa lahat ng panganib at ipalasap sa inyo ang kanyang mapagligtas na pagmamahal. Amen. Tibayan niya nawa ang inyong pananampalataya upang kayo'y maging matatapang na sugo ng kanyang kaharian. Amen. Nawa gabayan niya kayo at kanyang akayin niya kayo sa landas ng kawanggawa at kapayapaan. Amen. At pagpalain nawa kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayo at papaghariin si Kristo sa ating buhay. Salamat sa Christus vincit, Christus regna, Christus, Christus impera. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.